Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Atin pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maya, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus at namatay, nilibing sa ikatlong araw, at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na wala hanggan. Siya nawa. Sampung utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Kayo po ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible. At tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa bagong tipan. At tayo po ay nasa aklat ng Juan. Tatalakay na po natin ang Mateo, Marcos, Lucas, at ngayon ay ang aklat ni Juan. At ang paksa po natin ngayon, ang mga nakatala ay isinulat upang kayo'y sumampalataya. Naway dumulog tayo sa Panginoon sa gabing ito sa panalangin at naway mas labis nating maunawaan ang tema ng aklat ni Juan patungkol kay Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Let us pray. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Aming dalangin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, na kahit saan mang sulok ng mundo, ang iyong kapangyarihan ay umaabot, O Diyos. Nawa ang mensahe mo ngayong gabi ay patuloy na magliwanag, patuloy na umalingaw-ngaw sa buhay ng bawat isa upang sa gayon ay patuloy sila, O Panginoon, na nagtitiwala, umaasa, at patuloy na naglilingkod sa iyo. Dinadalangin po namin, Panginoon, na ang mensahe mong ito ay patuloy na makaabot sa kaibaturan ng aming mga puso. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Alright? So kung kayo po ay may tangan ng mga Biblia, ang ating pong paksa ngayon ay nasa chapter 20 verse 31. Alright? John chapter 20 verse 31. At ito po ang sinasaad ng talata. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Alright? So ito pong aklat ng Juan ay naisulat po. Okay? Ayon po dito sa Ebanghelyo ni Juan, ang may akda ay sinulat ng isa sa mga alagad ng ating Panginoon, walang iba kundi si Juan na minamahal o tawag natin sa English ay John the Beloved. Si Juan, ang alagad na minamahal ni Jesus, ay karaniwang itinuturing na may akda ng Ebanghelyo. Okay? Isa siyang saksi sa mga pangunahing kaganapan sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Right. And then, ang layunin ng kanyang pagkasulat ay upang patunayan na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos,
at upang magbigay inspirasyon ng pananampalataya sa Kanya. Yan po ay nakasaad sa Juan chapter 20 verse 31 katulad ng ating nabasa kanina. Ano po? Okay? At ang mga natatanging mensahe ni Juan patungkol dito, ang Ebanghelyo ni Juan ay nagtuturo na si Jesus ang daan tungo sa kaligtasan. Hindi lamang po ito nagbibigay diin sa kanyang mga gawa, kundi sa kanyang pagkakilanlan bilang anak ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya sa Kanya. So dito po sa aklat ni Juan ay ating matutunghayan kung paano inihayag ni Apostol Juan kung sino at ano si Kristo. Mula pa dun sa chapter 1 ng verse 1, ang kanyang tinukoy na sa pasimula ay salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At pagdating ng 14, at ang salita ay nagkatawan tao at siya'y nanahan kasama natin. At yan ay walang ibang tinutukoy na nagkatawan tao, kundi yung Diyos sa walang hanggan na nagkatawan tao, nakisalamuha sa tao, at hanggang siya ay mamatay sa krus. So, sa kabuuan ng aklat ni Juan ay nagpapakita ng pagka-Diyos at ang pagkatao ni Kristo. Ano man ang pag-unawa dito ng mga kulto at ibang reliyon na si Jesus ay tao lang, medyo kinulang sa pangunawa. Kaya nga po napakahalaga na makita natin yung tema ng pinipresent ni Juan. At dito napakalinaw na yung mismong pinakasaksi na walang iba kundi si John the Beloved ang nagpapatotoo. At yan ay kanyang winika dun sa 1 John chapter 1 na siyang aming nakita, nahawakan, nakasama, walang iba kundi si Kristo na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So ngayon, ang ating pong pagsusuri sa talatang ito ay ating matutunghayan. Ano po? Kaya kung babalikan po ninyo yung ating talata sa chapter 20 verse 31, okay? Ay ibinigay dito yung layunin ng pagkakasulat. Nais ko lang basahin muli mula doon sa verse 30 hanggang 31. Kasi ang aking nabanggit lang ay ito sa 31. Kaya kung titingnan niyo po ang binanggit ni Juan dito sa aklat ng Juan, okay, na naglalaman po ng 21 chapters. Ang sabi doon, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Kung ating susuriin, ano po, sabi nga, marami pang ginawa si Jesus na hindi na nasulat. So, ibig sabihin, ito lamang yung naisulat. Kumbaga, ito yung pinaka-tip of an iceberg na makikita natin sa dami ng ginawa ni Jesus na himala. Ito lamang naisulat na to, okay, ay sapat na upang maunawaan natin kung sino si Kristo, kung sino si Yesu Kristo. Alright? And then sa verse 31, ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya. So, malinaw na ang mga talata ay naghahayag na yung mga naisulat patungkol kay Kristo, ito yung ating pamantayan ng pananampalataya. Sila ang mga nagsulat nito, katulad ni John the Beloved. Okay? So anong reason, ano? Ang sabi doon ay isinulat upang kayo'y sumampalataya. So kanino isinusulat ni Juan ang aklat na ito? Kung ang Mateo ay para sa mga Hudyo at ang Marcos naman ay para sa mga Griego, mga Hintil, ang Lucas naman ay para sa mga Romano, ang Juan ay para naman
sa lahat. Kaya makikita natin ang mga addresses kung kanino isinulat ang mga naratibo ng paglalahad patungkol kay Kristo. So dito sa aklat ni Juan, pangkalahatan na to. Mga Hudyo man o mga Hintil, ito ay para sa lahat. Okay? Now, ang sabi diyan ay na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Malinaw ang layunin ng pagkakalahad. Alright, nitong talatang ito. Ating suriin po yung gada linya ng mga pangungusap na binitawan ni John the Beloved. Okay? So ang unang tanong natin dyan, ano ba yung layunin ng mga nakasulat sa talatang ito? Ayon sa chapter 20 verse 31, ang layunin ng mga nakatala ay upang ang mga tao ay sumampalataya. 2,000 taon na nakakalipas, itong binasa natin na isinulat ni Juan, ang objective ay para sumampalataya. Kanino? Na si Jesus ang Kristo. Okay? Si Jesus, siya yung Kristo. Kung titingnan po niyo yung salitang Jesus, ano po? Yan po ang manifestation ng Yahweh o Yehovah. Siya si Yehoshua. Okay? Sa sa Aramaic. At ang Kristo naman, yung anointed one, yung pinahiran, okay? Sa Aramaic, yan ay Messiah o tinatawag natin Messiah, Messiah ka. Alright? So, Yehoshua Masiyak para sumampalataya sa mga Hudyo at ganoon din sa mga Hintil. Ang description sa kanya ay ang anak ng Diyos. So dito ay makikita natin yung layunin, ano po, at doon sa description na siya yung anak ng Diyos. Okay? So, naniniwala tayo sa tinatawag nating Trinitarian belief. Father, Son, and the Holy Spirit. Pero ito ay misunderstood ng mga kulto. Dahil tatlong person yan, ibig sabihin tatlong Diyos yan. So, hindi po ganoon ang ating ipinapahayag na merong tatlong Diyos. Iisa lamang ang Diyos. At sa ikauunawa ng bawat isa, ang tawag po natin dyan ay language of accommodation. To accommodate us bilang mga tao kung ano ang function ng Godhead. Okay? We have Father, Son, and the Holy Spirit. Okay? Yung Son na nagkatawan tao, ang Diyos Anak, siya yung namatay para sa kasalanan ng tao. At siya rin ang dahilan para maligtas ang tao. At ang function naman ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, na iisang Diyos upang makita natin ang mga trabaho ng Godhead para makarelate tayo sa iisang Diyos. Subalit ito ay misunderstood ng mga kulto. Pero ang Biblia, maliwanag na naghahayag kung sino talaga ang Diyos. At nakita natin na ipinapaliwanag ni Juan doon sa chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And who is that Word na nagkatawan tao? Walang iba kundi si Yesu Kristo, si Yehoshua, the manifestation of God. At yan ay tinawag na anak ng Diyos. Okay?
So much for that. Nagpapaliwanag pa natin ang patungkol sa kanyang pagkatao. Ikalawang tanong, ano po yung kahulugan ng pagtawag kay Jesus bilang Kristo at anak ng Diyos? Yung Messiah and Son of God? Okay? Ang sagot po natin, ang pagtawag kay Jesus bilang Kristo ay nangangahulugan siyang Mesyas, ang pinili ng Diyos na sinugo upang iligtas ang sangkatauhan. Alright? So makikita natin yung pagiging Messiah niya. Saan ba siya nagmula? Alright? Mula sa linis ni Abraham. At yung salin-salin ng tinatawag nating genealogy, ipiniliwanag naman ni Mateo kung saan nagmula si Kristo, ang Messiah. Siya yung pinili na sinugo upang iligtas ang sangkatauhan. So merong isang lahi, tawag natin diyan ay ang Israel, the Jewish people. Doon nagmula ang ating Panginoong Kristo sa lahi ni Abraham. Okay? Okay? Siya ang pinili upang sinugo upang iligtas sa sangkatauhan mula sa kasalanan. At ang tawag na anak ng Diyos naman ay nagpapahay ng kanyang pagka-Diyos. Right? Hindi po yung kasi ang concept ng tao, kung merong ama, mas mataas ang ama sa anak. Pero ito ay, yun nga, para makita natin yung ugnayan natin sa Diyos. Yung anak ng Diyos ay nagpapanag ng kanyang pagka-Diyos at special na relasyon sa Ama. Right? Dahil siya na nagkatawang tao, na anak ng Diyos, na siya ay nagmula sa Diyos at may kapangyarihan upang magdala ng buhay na wala hanggan. So kung ano ang Ama, yun din ang anak. So kung titingnan natin, dun sa language ng tao, Father and Son. So ibig sabihin, iisa lang ang genes niya, yung anak galing doon sa ama. So for us to understand yung concept o yung konsepto ni Jesucristo kung ano siya. Siya ay anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, kaya ng ama, katulad ng ama. Kung ano ang ama, ganun din ang anak. At kung ano ang anak, ganun din ang Espiritu Santo. Na si Kristo yung umakyat sa langit, ipinadala naman niya ang kanyang banal na Espiritu. Kaya yung Emmanuel na ating nababanggit, na God is with us, si Jesucristo, the manifestation of God, siya noon, ngayon, at sa walang hanggan. Siya yung Diyos na nagkatawang tao, na nanahan nakisama sa mga tao. Okay? So kung anong meron ng Diyos, meron din ng anak. Alright? So meron bang confusion pagdating dito sa pananampalataya sa iisang Diyos? Dahil kung ang ama at ang anak ay iisa, ay isang Diyos ang ating sinasamba. Alright? So ngayon, pag nanalangin ka, tumatawag ka sa Ama sa pamamagitan ng anak sa pangalan ni Jesucristo. So ang tanong lagi ay bakit? Alright? So this is God's way. Paraan ng Diyos yan. At wala tayong magagawa na dyan at questionin pa kung bakit niya binabanggit yan. So kaya yung mga nasulat patungkol sa kanya, para sa atin ay tayo'y sumampalataya na si Jesucristo ang anak ng Diyos na isinugo para iligtas tayo sa kasalanan. Amen. Kaya wala nang ibang magliligtas sa atin. Hindi na tayo dadaan kay Maria o hindi na tayo dahil sa ibang mga avenue. Kasi malinaw ang sinabi ni Kristo, akong daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ibig sabihin, ang ama at ang anak ay iisa lang. Dito ngayon gulong-gulo
ang mga kulto patungkol sa pagkakilala sa Diyos. Ngayon, ipinapaliwanag natin sa payak na paraan sapagkat ang Biblia ang nagsasabi na niyan sa atin. At ito ang mga patutuo ng mga alagad ng ating Panginoon, yung mga first witnesses mismo. Sila ang nagsasabi kung sino si Jesucristo. Katlo, ano po ang ibig sabihin ng buhay sa pamamagitan niya? Tingnan po yung salita, buhay sa pamamagitan niya. Para magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang buhay sa pamamagitan niya ay tumutukoy sa buhay na walang hanggan. Alright? So, ibig sabihin, kung ang anak ay makapagbibigay ng buhay na walang hanggan, at ang Diyos Ama ay buhay na walang hanggan, ganon din ang anak. So, ano ngayon ang anak? Diyos. At sino yung Diyos na tinutukoy niyan? Walang iba kundi si Jesucristo. Sa pamamagitan niya, tumutukoy sa buhay na walang hanggan na binibigay ni Jesus sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya kapag hindi ka sumampalataya sa Kanya, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yung mga sumasampalataya lamang kay Jesus ang binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. At sila ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito ay hindi lamang pisikal, kundi isang espiritual na kaugnayan sa Diyos na puno ng kapayapaan, puno ng layunin at puno ng kaligtasan. Amen po. So yan po yung buhay na sa pamamagitan niya. Kaya kung hiwalay ka kay Kristo, wala kang buhay. Kahit pa may relihiyon ka. Naintindihan po. Ikaapat, paano pinapakita ng talatang ito ang kahalagahan ng pananampalataya? Ang sagot po natin, ipinapakita ng talata na ang pananampalataya kay Jesus bilang Kristo at anak ng Diyos ang pangunahing daan upang magkaroon ng buhay. Kaya wala nang ibang dadaanan ng tao eh. Right? Kundi si Kristo lang. Kaya kung naiintindihan to ng mga tao sa mundo na walang ibang relihiyon na pwedeng magligtas sa tao, kundi ang pangalan lang ibinigay ng Diyos sa silong ng langit para maligtas. Walang iba, kundi ang pangalan ni Jesucristo. Kaya kanino ka mananampalataya? Kay Jesucristo. Bakit kailangan mo manampalataya? Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan, ang pananampalataya po ay hindi lamang isang paniniwala, kundi isang pagtitiwala na si Jesus ang tanging tagapagligtas at tagapamagitan natin sa Diyos. Okay? Kaya nga po ito yung tinatawag na uniqueness, yung kakaiba. Alright? Hindi po ito katulad ng mga reliyon ng mundo na itinuturo ang iba't ibang daan para ikaw ay mapalapit sa Diyos. Wala nang ibang maglalapit sa atin sa Diyos kundi ang Diyos mismo. At yan ay ang pangalan ni Jesucristo mismo. Very clear ang Bible. Kaya kung ating uunawain yung kanyang pangalan, yung marami kasi sa mga tao ngayon ang hindi talaga maunawaan ang katatayuan ni Jesus Christ, kung sino talaga siya. Hindi siya pwedeng maging isang propeta lang. Hindi siya pwedeng maging tao lang. Dahil kung alamin talaga natin yan, yung Yahweh, yung tetragrammaton ng HWH, Yehovah, na hindi may pronounce ng mga Hudyo, siya yung manifestation ni Yehoshua. Yung Yehoshua ay walang iba kundi si Jesus. Alright? Kaya, ano talaga yan kumbaga connected. Yung Diyos na naroon na nag-exist, nag-manifest sa katauhan
ni Jesus sa anyo ng Mesaya na hinihintay ng mga Hudyo 1,000 taon bago dumating. At ngayon, dumating na at natupad na niya yung pagliligtas, yung katuparan ng pangako na ililigtas ang sanlibutan ay ginagawa niya. Ginawa niya noon at ginagawa pa rin hanggang ngayon. Kaya walang ibang pangalan na ipinapangaral sa mundo para maligtas ang tao, kundi ang pangalan ni Jesus. At kaya kung babasahin yung aklat ni Juan, napakalinaw na siya ang Diyos na nagkatawan tao. Kaya kung tinanggap mo si Jesus, nanampalataya ka sa Kanya, tinanggap mo, mapalad ka kasi isa ka sa pinili ng Diyos na magkaroon ng ugnayan kay Kristo. Napakalinaw din sa Bible. Before the foundation of the world, God have chosen you. Pinili ka ng Diyos para maligtas. Okay? Kalima, paano natin maisasabuhay ang mensahe ng talatang ito? Kasi yung talata na ating nabasa, no, napaka-klaro, no, na isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. So paano natin may isasabuhay ang mensahe ito? Una, yung pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Yun ang kailangan eh. Okay? Maliban makatinig ka ng mabuting balita patungkol sa Kanya, hindi mo siya tatanggapin. Pero ito nga ay patuloy pa rin twisted. Tinutwist ng ibang reliyon. Wala nang ibang maaaring magligtas sa tao, kundi ang pangalang lamang ni Jesus. Kalawa, yung pagpapahayag ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Kasi kung tayo ay nananampalataya kay Kristo, merong bunga yan eh. Ang bunga niya yung pag-ibig, pagpapatawad, at paglilingkod sa iba. So nakasangkap yan. At yan ang manifestation ng mga tunay na mga nananampalataya kay Kristo. Meron silang pag-ibig sa puso at pagpapatawad. Ganon din yung paglilingkod sa kanilang kapwa. Ikatlo, yung pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Gusto mo bang ikaw lamang ang maligtas? Upang sila rin ay sumampalataya. Kaya ang missionary work, ang pangangaral ng mabuting balita, hindi lamang sa platform na ginagamit natin ngayon, ang daming platform na itong ibinuhos ng Diyos na karunungan ngayon sa tao para ma-facilitate ang pangangaral ng salita ng Diyos. So, yung iba ay adaman o sabi natin medyo kidaw sila pag gumagamit ng mga social media. Pero gamitin natin to sa tama. Yung iba ay nawawalan ng gana kasi nga ang dami nilang napapanood, natitinig na pangit, hindi magaganda. Hindi, wag mo silang panoorin at wag mo silang pakinggan. Ang pakinggan mo yung tama, yung totoo at mabuti na makikinabang ka. Katulad nitong pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng i-negate ang mga bagay na meron tayo ngayon. Kasi yan ay mga kasangkapan ng Diyos para ibahagi ang mabuting balita sa mundo. Katulad ngayon, narito ako sa Australia, kayo narin sa Pilipinas. At maaaring ito'y naririnig din sa ibang lugar. Kaya nga lang, hindi tayo celebrity, hindi tayo sikat. Kaya walang manunood sa atin, iilan lang. Pero yung makita nila, pinapanood nila yung mga sikat, kahit na walang puro kabalustugan yung kanilang pinagsasabi, pinanonood nila kasi sikat. Tandaan natin, ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang laman. Ito nga hatol doon sa mga tao na pinagbawalang bahala ang babala ng Diyos patungkol sa pangangaral ng mabuting balita. Kaya po yung ating purpose ay sumampalataya rin sila kay Kristo. At
magtaglay ng buhay na walang hanggan. Kaya mapalad kayo. Ito yung binanggit ni Kristo kay Maria, doon sa magkapatid na Maria at Marta. Binahalagan ni Maria yung salita ng Diyos kaya hindi yan aalisin sa kanya. Ang mga tao ay abala ngayon sa mga bagay na temporary. Pagpapayaman, pagpapakasaya sa sarili, pag-iipon, halos lahat ngayon. Puro temporary ang gustong gawin. Ito ngayon, nag-i-invest tayo ng ating buhay, pananampalataya kay Kristo na makilala natin siya. At yan ay magtatagal habang panahon. Imagine mo, sino magsasabi, no? Na yung mga nasa California sa Hollywood na napakaganda ng kanilang mga bahay at buhay nila. Pero sa isang iglap, nasunog lahat. Walang bagay sa mundo na magtatagal. Ang magtatagal lang ay ang salita ng Diyos. Kaya mag-invest tayo sa salita ng Diyos sapagkat yan ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay sa mundo na magtatagal. Alright, yung magaganda noon, ang papangit na ngayon. Kasi tumatanda. Kasi pansamantala. Kaya wag tayong ka-attach sa mga bagay na pansamantala. Kailangan natin din sila sa panahong ito para tayo mabuhay. Pero hindi ito panghabang panahon. Ang mahalaga, bawat araw, bawat sandali ay nakapagbibigay tayo ng oras para sa Diyos. Kasi yun ang magtatagal. Okay? Ika-6, di sa analysis natin. Ano ang koneksyon ng talatang ito sa ating personal na relasyon sa Diyos? Ang talata pong ito ay nagbibigay diin ng ating relasyon sa Diyos ay nakabatay sa ating pananampalataya kay Jesus. Kaya nga, between God and man, si Jesus Christ ang tagapamagitan, ang mediator. Hindi po mediatrix, ano? Wala pong mediatrix. Hindi po si Maria ang tagapamagitan sa Diyos. Alright? Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa lamang, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang ating tagapagligtas na nagbibigay ng buhay na wala hanggan. Imagine mo, ang buhay na wala hanggan, binibigay ni Kristo. Okay? Hindi po relihiyon na magbibigay nito, kundi si Kristo, ang tagapagligtas. Ito, bakit mahalaga ang pagkakilala kay Jesus bilang anak ng Diyos sa ating pananampalataya? So, nagtatanong tayo ng dahilan. Ay bakit si Jesus? Bakit hindi itong mga relihiyon na to? Lahat naman ay patungo sa Diyos yan. Patungo sa kabutihan. Ang Buddhist, ang Shintos, ang Islam. Right? Mga relihiyon, magtuturo ng mabubuti yan. Wala silang tuturong masama dyan. Puro kabutihan ng tao. Pero, ito yung pagkakaiba yung makilala mo si Kristo bilang anak ng Diyos. Okay? Ito yung magbibigay ng buhay na wala hanggan. Tingnan mo, kung sumampalataya ka kay Muhammad, ikaw ay may buhay na wala hanggan. Hindi ka magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Kahit pa sumampalataya ka kay Maria. Si Jesus ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya siya ang dapat mong sampalatayanan. Hindi po yung mga rules at religious guidelines ang tinuturo. Okay? Kaya ang relationship sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Mahalaga ito sapagkat ipinapakita nito na si Jesus ay hindi isang karaniwang tao lamang. Siya ay nagmula sa Diyos at may kapangyarihang magbigay ng buhay. Ang pagkakilala kay Jesus bilang anak ng Diyos ay pundasyon ng Kristiyanong pananampalataya sapagkat siya ang daan tungo sa kaligtasan.
Maliban sa pangalan ni Jesus, wala nang magliligtas sa iyo. Kahit pa membro ka ng kahit anong simbahan. Dahil walang simbahan na magliligtas. Naintindihan niyo po? Okay? So, ito po yung ating paksa ngayon. Ano? Mga nakatala ay isinulat upang kayo'y sumampalataya. Pagkasabi po nating nakatala, yung written na eh. Okay? Those were written. For what end? For what purpose? Bakit isinulat? Bakit tayo may Biblia? Alright? Kasi kung wala tayong basihan ng ating pinaniniwalaan, hindi natin alam kung anong tama, kung anong totoo, kung ano mabuting paniwalaan. Pero salamat sa Diyos kasi because God loves us, He left us a love letter. Kumbaga ito yung pinaka-love letter ng Diyos. Pag binasa nyo yung John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish, but have everlasting life. So very clear. Okay? Kaya ang Bible ay napakahalaga sa buhay ng isang tao. Sapagkat dito nagsasalita ang Diyos sa atin ngayon. When you read the Bible, God is talking to you. God is speaking to you kung ano ang gusto niya sa buhay mo mangyari. Kaya kung babasahin mong Bible mula Genesis hanggang Revelation, at ikaw ay may kaugnayan kay Kristo, ito ang love letter niya sa iyo. Kaya hindi ka mapapahamak eh. At wala ka ibang pagtitiwalaan kundi ang sinasabi ng Bible. Hindi po yung sinasabi ng mga manghuhula ngayon. Marami pong bulaang propeta ngayon, mga nagsisihula na ganito ang nakikita ko, ganito ang mangyayari. Samantalang nilahat na ng Diyos kung ano mangyayari sa mundo. Kapag hindi ka sumampalataya kay Kristo, sa impyerno ka pupulutin. Okay? Kapag hindi ka sumunod sa salita ng Diyos, magiging masalimuot ang buhay mo. Kaya ang salita ng Diyos ang bating pundasyon sa buhay. Alright? Kaya pagbabasa ng Bible, napakahalaga. Kapag ito'y ginawa mong pagkain ng kaluluwa mo sa araw-araw, kumakain ka nga ng 3 times a day eh. Tapos, linggo ka lang nagsisimba at linggo ka rin nagbabasa ng Bible. Ano kaya ang pakiramdam kung isang beses ka lang kumain sa isang linggo? Di ba nakapangihina? So kaya ganun din ang salita ng Diyos para maging tama ang ating mga kaisipan, maging tama ang ating pamumuhay. Magbasa ng Biblia sapagkat yan ang nagtuturo ng katotohanan, nagsasanay sa atin na gumawa ng mga tamang desisyon. Sapagkat tayo ay totally depraved. Ang ating mga kaisipan ay sinira ng kasalanan, bulok na kasalanan. Ngayon, nakakilala na tayo kay Kristo bilang Panginoon at nagsisimula na tayo magbasa ng Biblia, doon nagiging maliwanag sa ating kaisipan kung ano ang tama, totoo at mabuti nating gawin sa buhay. Mga kapatid, maikli lamang ang buhay sa mundo. Kapag hindi mo pa inayos ang buhay mo, hindi ka naman magre-reincarnate eh. Na pagbalik mo, magiging paru-paro ka. Hahatulan ka ng Diyos kung saan ka pupunta. Kaya habang nabubuhay pang tao, napakaliwanag ng Bible, meron pa silang tsansa na kumilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? So, paano natin siya makikilala? Imagine mo, no? Si Kristo ang sentro ng kasaysayan ng mundo. Hindi lang ng mundo, ng universe.
Imagine mo, no? In the beginning was the Word. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yung lumikha ng langit at lupa, siya na naroon na sa walang hanggan. At yang nasa walang hanggan na yan, siya yung dumating dito sa mundo para tayo ay iligtas. Amen? So, paano natin siya makakilala? O ikaw ay tumanggap na kay Kristo. Number one, yung pagpapalalim ng pananampalataya kay Kristo. So, paano lalalim ang ating pananampalataya sa Kanya? Are you ready? Maglaan ng oras araw-araw upang basahin ang salita ng Diyos. Na magsimula ako magbasa ng Biblia at the age of 17 or 18, I still remember. At hanggang ngayon ay nagbabasa pa rin ako. Na hindi niyo po. Sapagkat ito ang nagturo sa akin ng tamang pamumuhay kung paano sumunod sa katotohanan. Ang mga nakasulat dito ay may layuning patatagin ang ating pananampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas. Kaya nga, pag ang Biblia, ang siyang number one mong sandigan ng iyong buhay, napakatatag ng buhay mo. Sapagkat yan ay salita ng Diyos. Walang hanggan kasi yan eh. So bagamat pag nagbasa tayo parang hindi natin naiintindihan, basahin mo lang. Ipapaunawa sa iyo ng Diyos. Kaya mahalaga din naman talaga yung pinag-aaralan ng mga sinasabi nito. Kaya dito meron tayong araw-araw na devotion upang may paliwanag sa atin ang salita ng Diyos. Okay? Pagnilayan ang buhay ni Jesus, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga gawa, at ang kanyang mga sakripisyo. So kapag inaral natin yung Matthew, Marcos, Lucas, Juan, makikita natin kung ano ang ginawa ni Kristo. Kung ano ang kanyang mga himala, kung ano ang kanyang pinaniniwalaan, kung ano ang kanyang tinuturo, na magiging pundasyon ng ating buhay. At hanapin doon ang koneksyon ng kanyang buhay sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kaya si Kristo ang model eh. Kaya yung mga sumusunod sa kanya, talagang namumuhay sa tama. Hindi po ito katulad ng Islam na pag inaral mong buhay ni Muhammad, ay kill the infidels, patayin ang mga infidel. Saan ka makikita sa Biblia na sinabi ni Kristo na patayin mo yung mga kaaway mo? Ang sinasabi niyo, mahalin niyo ang inyong mga kaaway. Kaya wala kang makikita na sa turo ni Kristo na mali. Alright? Amen? That's number one natin. And two, yung pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos. Alright? Panalangin tumingi ng gabay sa banal na Espiritu upang lubos na maunawaan ang katotohanan na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Ito ay nagbibigay liwanag sa ating espiritual na paglalakbay. Okay? Yung prayer, no? Yung pananalangin at yung gabay ng banal na Espiritu sa atin na papaliwanag sa atin kung sino si Kristo. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Yung tinatawag nating Emmanuel, God is with us. And still, He's still with us. Bakit? Kasi tayo templo ng banal na Espiritu. At sino ang nananahanan doon? Walang iba kundi si Jesucristo. We are the living vessel. We carry the treasure in our body. Walang iba kundi ang Diyos. Imagine mo, ikaw ay tahanan ng Diyos, ano? Nananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Bahagi ang mensaheng ito sa iba, sa pamilya, kaibigan, o komunidad upang sila rin ay makakilala sa tunay na kalikasan ni Jesus. Kaya siya po yung Diyos na nagkatawang tao. Hindi po siya tao lang. Dahil kung tao lang siya, hindi niya tayo maililigtas.
dahil walang tao na magliligtas sa kapwa-tao. Siya unique. Bakit? Kasi po siya Diyos at tao. No mixture, no confusion, no separation. One person in two nature. God, man. Diyos, tao. Ngayon, ang tanong nyo ay bakit? Eh, yun ang kalooban ng Diyos eh. May connection siya sa Diyos, may connection siya sa tao. Kaya siya ang pamagitan ng tao sa Diyos at ang Diyos na inabot niya ang tao. Right? Kaya nga unique eh. Kakaiba eh. Alright? Tatlo, yung pagkakaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Imagine mo, no? Meron tayong buhay na wala hanggan sa pamamagitan niya. Eh, gaano ba kahaba yung buhay na wala hanggan? Eh, hindi mo mame-measure yan sa haba yan. Habang nabubuhay ang Diyos, buhay ka. Alright? Ito yung pagkakaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Pagpili ng buhay na may layunin ng ating pananampalataya kay Jesus ay nagbibigay ng mas makabuluhang buhay. Sundin ang kanyang mga katuruan upang makamit ang ganap na kapayapaan at kagalakan. So people were looking for joy and happiness in this life. Hindi mo matatagpuan yan sa mga bagay ng mundo. Yan ay nagmumula lamang kay Jesus. Tingnan natin, yung pagpili ng buhay na may layunin. Ang ating pananampalataya kay Jesus ay nagbibigay ng mas makabuluhang buhay. Sundin ang kanyang mga katuruan upang makamit ang ganap na kapayapaan at kagalakan. So, kung titingnan natin, maraming tao naghahanap ng kapayapaan at kagalakan sa buhay at sinubukan na nila ang lahat ng paraan pero natagpuan na empty pa rin. Walang ibang pwedeng magbigay sa atin ng tunay na kapayapaan at kagalakan kundi si Jesus lamang. Pagpapaalala na si Jesus ang pinagmumulan ng buhay. Kapag dumaan ka sa pagsubok, alalahanin natin ang ating tunay na lakas ay nagmumula sa Kanya. At katulad ng sinasabi ni Pablo, na I can do all things through Christ who strengthened me. Magtiwala na kayang tugunan ni Jesus ang ating pangangailangan. So hindi tayo dapat na mabalisa o mag-alala na bagamat hindi naman tayo binabawalan na gawin ito, pero dahil nga sa kakulangan ng pananampalataya, ay sinabihan tayo na huwag kayong mag-alala. Sapagkat siya ang may kontrol ng lahat. Na kahit na anong pangangailangan mo, ay may bibigay niya kasi kailangan mo. Ang maganda lamang dito ay tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala sa kakayahan ng Diyos na pwedeng gawin niya ang lahat ng bagay para sa atin. Alright? So, ikapat, yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kaya nga po ang lagi kong pinapaalala sa inyo ay yung you walk the talk. Kumbaga yung salita ng Diyos ay ating may pamuhay. Okay? Gamitin ang mga turo mula sa Biblia bilang gabay sa mga desisyon mo sa buhay. Sa pamilya, sa trabaho, at sa komunidad. Hayaan mong makita ng iba ang ebidensya ng pananampalataya mo sa iyong mga gawa. Mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo ay nakikinig at ipinamumuhay ang salita ng Diyos, aanihin mo kung anong sinabi ng Diyos. Katulad ng sinabi ng Diyos kay Joshua, huwag mong aalisin sa puso mo, sa iyong bibig ang aking salita. Pagbulay-bulayan mo to araw at gabi, sapagkat ito ang magdadala sa iyo sa tagumpay at kasaganaan. Kaya kapag ang salita ng Diyos ay ating pinagbulay-bulayan at pinamuhay, okay? So, meron tong ebidensya sa ating buhay.
Gumawa ng maliit na hakbang araw-araw upang ipamuhay ang mga aral ni Jesus. Tulad ng pagpapakita ng pagmamahal, pagpapatawad, at pagtulong sa nangangailangan. Yung pagmamahal ay hindi mo naman kinakailangan na mas mahal ang ibibigay mo, no? Pagmamahal kasi ay nagpapakita ng maraming paraan. Maaari yung respeto, pananalangin, sa iyong kapwa, ay pagpapakita ng iyong pagmamahal na naaalala mo sila at ikaw ay concerned. So, pinapanalangin mo sila. Yan po ay pagmamahal sa ating kapatid, sa ating pamilya, sa ating kapitbahay, sa ating mga mahal sa buhay. Gaya ng pagpapatawad. So, maliliit na bagay lang na ito ay magdadala sa iyo ng kapayapaan. Nagmamahal ka, papatawad ka, tumutulong ka sa iyong kapwa. So, God is not asking us big things. Hindi hiningi ng Diyos sa atin ng malalaking bagay. Yung maliliit lang. At yan, ang Diyos ang nagpupuno niyan. Pagka nakita ng Diyos na talagang namumuhay ka sa simple at maliit na, kumbaga, pinagmulan mo, pinalalaki ng Diyos yan eh. Kaya, kung matututo tayong magmahal, magpatawad, pagtulong sa ating kapwa, pinalalaki ng Diyos yan. Para lalo mo ma-express yung pagmamahal mo, ay bine-bless ka ng Diyos sa paraan magagawa niya sa iyo. Pagpalain ka ng Diyos. So, one of the basic things na tinuturo sa atin ng Diyos, yung magsimula ka sa maliit at naging tapat ka doon, lumalaki yun eh. At doon mo makikita ngayon ang kapangyarihan ng Diyos na hindi sa pamamagitan ng iyong mga gawa, kundi sa kanyang kabutihan. Dahil sinod mo ang tama. Amen. Kaya doon sa araw-araw na ginagawa natin, ay kapag makikita sa atin yan, hindi kinakalimutan ng Diyos yan. Ibe-bless ka ng Panginoon dyan. Kaya katulad ng inyong ginagawa ngayon, nakikinig kayo. Kumbaga yung oras nyo na ibinigay dito, para sa iyong sarili yan. Yung pagbibigay nyo, para sa inyong sarili din. Diyan kasi nakikita ngayon ng Diyos ang iyong katapatan sa Kanya. Kaya tatanda lagi natin, lahat ng bagay galing sa Diyos, kahit na pera. Kumbaga, sinusubok ka ng Diyos dyan kahit sa pera eh. Kung ikaw ay matututong tumulong o magbigay, lalo na sa Kanya. What you give, kung ano ay binibigay mo, lahat galing sa Kanya eh. Kaya kumbaga, bakit mo i-withhold? Bakit mo pipigilan? Yung mga bagay na bigay niya sa iyo na pwede mo nang ibalik sa Kanya. Doon tayo nasusubok. Okay? Number 5, yung pagpapahayag ng Ebanghelyo. Paano natin ipapahayag ang Ebanghelyo? Okay? Maging masigasig sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang mensahe ng John chapter 20 verse 31 na isang paanyaya. Hindi lamang para sa atin, kundi para sa buong mundo. Kaya maging inspirasyon ang iyong buhay sa iba upang sila ay sumampalataya rin kay Jesus. Kaya kung ikaw ay sumasampalataya kay Jesus at nagtitiyaga ka ng sumunod sa utos ni Jesus, nagiging inspirasyon ka sa iba na ganun din magtiwala sa Kanya. Okay? So, lahat ng mga taong nilait ng pangalang Jesus o minaliit, may pinaglagyan. Ibig sabihin, they look for their own judgment. Kaya nga, yung pangalan na yan, hindi mo pwedeng kumbaga ay masamain o kaya ay maliitin o ipagwalang bahala. Dahil yan pangalan na yan
ang magliligtas sa iyo. Okay? Walang ibang pangalan sa silong ng langit. Kapag sinuri mo ang Biblia, walang ibang magliligtas kundi ang pangalang Jesus. At ang Jesus na yan si Yahweh. Okay? Yung tetragrammaton na YHWH na hindi may pronounce ng mga Hudyo sa kabanalan ay naging Yehoshua, yung manifestation ng God. Alright? Kaya yung lumalang ng langit at lupa, walang iba kundi si Jesus. Amen po. Kaya hindi tayo makukonfuse eh. Kaya yung pag-aaral ng salita ng Diyos, napakahalaga niyan. So paano natin malalaman kung sino si Jesus kung hindi natin alam ang lingwahe ng Biblia? Kaya salamat sa Diyos at tinuturo niya sa atin kung sino siya. Kaya ngayon, nalaman mo na yung pangalang Jesus, siya yung Diyos na naroon sa eternity na nagkatawan tao. Hindi confusing. Yung mga confused, hindi nila naiintindihan ang kanilang sinasabi. Hindi nila naiintindihan ang kanilang mga inaaral. Kaya hindi sila nakarating doon sa katotohanan. Kaya ang pagkakilala nila kay Jesus, tao lang. Okay? Buhay na binibigay ni Kristo ay hindi lamang para sa ngayon, kundi para sa walang hanggan. Tanggapin siya, maniwala at mamuhay ng may layunin na kaugat sa kanyang mga salita. Buti natin, ang mga bagay na sinulat sa talatang ito ay may layuning hikayatin ng mga tao na manampalataya na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya yan po ang pangalan ipinapangaral natin. Pangalan ni Hesus Kristo. Okay? So kung kayo po ay sumasampalataya, tumanggap kay Hesus Kristo, binigyan kayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos. At ang Diyos na yan ay walang iba kundi si Hesus Kristo din. Amen po. Okay? Kaya huwag tayong malilito dyan. So, kung kayo po ay napagpala, pwede po kayong magbigay ng inyong tithes and offering. Kaya po nyo sa pangalan ng ating kapatid na Sister Merlinda. At yan po ay nakarecord sa ating tithes and offering. So, God bless you po, and I pray na ito pong ating gawain ay magpapatuloy. Ano po? Kung luluubin ng Diyos na makabalik ako ng October, ay kalooban niya yan kasi merong General Assembly on this coming October. So pray for me, and then God willing, ano po, kalooban lagi ng Diyos ang ating titingnan. Kahit saang lugar ka mapunta, ang paglilingkod ay huwag nating aalisin sa ating mga puso't isipan sapagkat yan ay tatak ng mga nagpapatuloy sa Panginoon. Okay? So tayo manalangin. Panalangin po natin ang ating sponsor. I hope na yung mga scholar natin ay nakatanggap na ng kanilang mga allowances. Right? So maliban lamang yung iba, no? Ewan ko kung naibigay na yung mga allowances nyo. So I pray na kayo ay mag-online. At doon sa ating daily devotion, meron tayong Tuesday, Wednesday, and Thursday. So let's take advantage ng makapakinig ng salita ng Diyos. Huwag natin gawin itong pabigat, kundi gawin nating enjoyment ang makinig ng salita ng Diyos. Kahit saan ka man naroon, ano mang ginagawa mo. Alright? Let's pray for our tithes and offering and pray for you. Pray also for our devotion every day, from Tuesday to Wednesday, Thursday. Let's pray. Dakilang naming Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa biyaya na binigay mo sa amin. Salamat po sa salita mo, Panginoon, na tunay nga po na ang pananampalataya kay Kristo ang siyang magbubugay sa amin ng buhay na wala hanggan. Father, we pray that you bless, pagpalain mo po ang aming mga kapatid na nakatunghay ngayon
At sa patuloy po namin na pag-aaral ng iyong salita, pagbubulay-bulay nito, ay maabot namin, Panginoon, ang rurok ng pagkakilala kay Kristo Jesus, na siya ang Diyos na nagkatawang tao, na siya ngayon ay nananahan sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, aming dalangin ay patuloy mo ipaunawa sa amin ang iyong mga salita at pagpalain mo po ang aming mga kapatid upang lalo silang ma-appreciate, Panginoon, ang buhay na ipinagkaloob mo sa kanila, na dadalhin nila ang mga salitang ito habang buhay. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid na magkakaloob. Aming dalangin, Panginoon, ang aming sponsor na patuloy mo rin pagpalain, O Diyos. Yung aming mga scholars, Panginoon, na magpatuloy sila na magtapat, Panginoon. Ang aming mga members, Panginoon. And all, O God, na nakikinig ng salita mo, Diyos. Ikaw po ang manguna sa kanila at magpala. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pangwakas na panalangin po natin at benediksyon. Awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. God bless you po at magkita-kita tayong muli sa mga susunod na araw sa salita ng Diyos at patuloy na pakikinig at pamumuhay nito na mas lalong magpapala sa atin. So God bless you po. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo.